At tuloy po ang September 21 at nagpapasalamat tayo for the very encouraging words ni Governor Singson. Subalit ang taong bayan po ay hindi na mapipigilan. Bagamat sabi ni Governor Singson, iniiwasan po niya na maging magulo o posibleng magkaroon ng kasakitan, mag-iingat po tayo. Pero yung namumuong sentimiento at galit ng mga mamamayan, hindi na po mapipigilan ito. September 21 will be the day of the national condemnation and protest and outrage of the people. We will do it peacefully, but we will do it strongly. So, hindi po kami magpapapigil. We respect the good governor's words. Kung pwede maiwasan, pero dahil kailangang maningil at may katarungan, we will execute ng mapayapa. Our end game is people power. Eric, pwede lang baklaruin natin kung saan yung venue? September 21, 8 o'clock, EDSA Junction, harap ng EDSA Shrine, occupy EDSA na tayo. And then tuloy-tuloy na sa people power mo niya. I-occupy ba natin yung isang way? Yung doon sa lapit sa Birhen, sa EDSA Shrine, then we will march to the people power mo niya. Paano yung mga kaliwan ng balak ng umano din na? So we will just respect each other, pero kami mapayapa. And we're calling for the armed forces of the Philippines to recognize the people's clamor na kung bulok na ang gobyerno, sinabi naman ni Governor Chavit, the armed forces of the Philippines can intervene by way of declaring yung withdrawal of support to the Commander-in-Chief and technically rendering the current administration useless kung wala siyang armed forces. So ang susundin natin, constitutional succession para nasa batas pa rin. Papayapa. Derek, Pinabas kasi yung yung AFP na ngayon na parang mananatili daw sila na nakasuporta. Well, that can change anytime. Kapag dumagsa ang mga tao, nobody predicted na sila Dalil Angelo Reyes and sila Defense Secretary Orly Mercado would shifted their loyalty and position kahit na popular si ERAP nang dumagsa ang tao at nanawagan na government must be changed. ERAP to step down, the AFP withdrew support from the Commander-in-Chief. That can happen. Nobody can predict that. Everything is fluid. Corner Mayo. Noong ikampanya ko si Marcos sa BBM, Manong, you know the Marcoses, they will just use you. Hindi ako madiwala mo ang totoo pala. Ako nga, may cyber pala almost $1 billion. St. Gerard Construction, General Contractor and Development Corporation, is $108 billion. Billion. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation. Apat ito sa Ilocos Norte. Paano nila alam ito? Probinsya niya ito. Paano tayo maniniwala ngayon sa Presidente? Kapag yung mga inampon niya na Independent Commission on Infrastructure, mabubuting tao po yun. Kilala ko po si Mayor Magalong. Mabuting tao. Yung pinsan ko yung isa, Ben Simpson. Matino po yun. Kaya nagiging sa yung mga iba siguro matino rin lang. Para lang igay sila. Unahin yun po ang Ilocos Norte muna. Huwag na tayong lumayo. Dahil yung mga as far as flood control is concerned, at buong Pilipinas, sino nakakorner? Yung mga diskaya. Sino ang contractor nila ba't pala, bisiyan nila muna yun, nandun na natatakuhan. So kung antayin natin ang Senado, bagaan pa yan tatagal pa. Diretso na lang to. At ang suggestion ko lang, huwag na natin pahirapan ng taong bayan. Yung rally, baka may manggulo pa. Ang pakiusap ko lang, it will be a peaceful revolution of corruption. Ang mga kabataan at mga estudyante ang mag-lead ng revolution na ito.
This is not for ourselves. This is for the future of our children. Mga kabataan, pabayaan natin sila. Sila mag-lead itong revolusyon para matanggal ang graft and corruption. Ang suggestion ko lang, ewan ko kung papayag sila, huwag na tayo magpunta sa kalye, baka guluhin pa nila. High school and colleges. Pero yung mga nasa kindergarten, yung mga elementary, tuloy ang pag-aaral. Ito muna sila hanggang di bumababa lahat ng mga kurap sa gobyerno. Ngayon, kung ayaw nila mag-resign, sila nagpapahirap sa mga estudyante. Kaya nagigiusap ako sa mga kabataan, mga student leaders, tumayo kayo dahil karapatan nyo to, dahil kinabukasan nyo to. Hindi mo para sa amin, tumutulong lang po kami rito sa inyo. Ang mga opisyal naman, mga military and police, generals, mga officials, pabayaan niyo po yung mga anak nyo sumama sa protesta ng korupsyon. Huwag niyo sila pigilin. Para walang gulo. So yun po ang aking suggestion sa mga kabataan. Huwag na lang sila pumasok muna, pagpakasyon muna sila. Kung hindi alis, anuin natin yung paalala ko lang, education is very important. Pero anong kinabukasan nila? 17 trillion ng utang ang Pilipinas, so utang pa sila. Saan na pupunta? Sa korupsyon. Sa bulsa nila. So, yun lang po, pakiusan po. Pabayaan natin ang mga kabataan, mga student leaders, sila mag-lead itong revolusyon ng korupsyon. Wag na suggestion ko lang. Pwede rin kayong pupunta sa Marani, pero baka may gulo, baka mapama kayo. Ang suggestion ko, walang gulo. Huwag na lang kayo pumasok. But, tumayo kayo, karapatan nyo, pag-protesta. Dahil sa ang gobyerno natin, wala nang mangyayari. Dahil walang isang salita ang presidente. Walang isang salita yan. Ba't tayo maniniwala? Siya nagsabi, nakakaya kayo. Dapat nakakaya tayo eh. Yes. Kasama, yung sila diskaya, sila ang contractor niya. So, makiusap ko po ang mga student leaders, mga kabataan, to lead this peaceful revolution for corruption. Dahil ano nyo ang wala na tayong pag-asa sa buhay. This is your future. This is your future. Yung mga kabataan, hindi po sa amin. Tumutulong lang po kami magpaliwanag dahil po ang naliligaw tayo eh. Investigasyon sa Senado, wala nangyayari. Ay ikot-ikot lang tayo. So, yun lang po. Maraming salamat and I'd like to entertain any question. My question, sir. Ito po yung mic. Ayun po. Hello. Very quickly, Governor. We found it, OFWs and Ma'am, talaga? and then they market $30 billion US dollars in this country. Pagkakain na sila, talagang gusto na nila magbalagi. Kasi they work their back out to fight other founders. Ang tanong, if they stop remitting and $33 billion US dollars in a pocket nila every year. It could be more. Pwede rin yun, pero hindi yun dapat yun para di mahirapan yung mga kamag-aral nyo ito.
Yan pinakamagandang naisip ko, huwag na lang pumasok. Kung gusto nilang ituloy ang mga estudyante, dapat mag-resign lahat ang kurang. At lahat ng mga politician, huwag tayong magyala, pabayaan natin ang kabataan mag-umesta. Because this is for your future. Mga kabataan, sila, hindi tayo. Sila na masisira kung di man tayo tutulog kikilos. Pwede rin yung suggestion nyo, pero ang ako, wag na dahil mahirapan lang makakalaga. Sir, good afternoon. Sheena Torno from SMNA News Data po, sir. Sir, your reaction lang kasi this week nag-resign si House Speaker Romualdez. At sa gitna nga ng controversial na ano man yung flood control project. And ngayon, sinasabi ng mga congressista, especially Sandra Marcos, na pinapauwi na nga itong si Representative Zaldico. Dahil nga sinasabi na siya ang nasa likod ng mga katiwalian dito sa flood control. Sir, sa tingin nyo, damage control ang itong ginagawa nila para hindi lumala yung galit ng taong bayan? Ang pinalin, mabuting tao yan, si Puti. Ang paganda lang nila yan. Pero kung tutusin mo, same dog, different ko lang. Paano siya susunod din sa nagulay sa kanya yan? 10 beses mo palitan ang speaker, gano'n pa rin. Palitan natin lahat ang kurang na opisyal. Tama. Follow-up lang, sir. So, ibig sabihin, useless yung ginagawang pagdinig, especially po sa Hakanap. Yusulan. Huwag na tayo magbukan. Paikot-ikot lang po tayo. Tracy Gabriel po sa Daily Chronicle. Pati lang daw muna po ni Edith. Anyway, tanong ko po, kasi kausap ko si Mayor Magala kanina naga. And his comment was like, sa House at sa Senado, you can divide the members. Yung isa, pro Duterte, yung kabila, pro Marcos. Ang makakalungkot lang daw po, ang sabi niya, walang para sa bayan. Para kay Duterte, para kay Marcos, walang para sa bayan. Ano reaction niyo po sa comment ni Masabi ganun? Well, this is the time to cross party line. Sama-sama muna tayo lahat. Tanggalin muna natin mga kuwak. Kasi yung mga ibang na pupunta dyan, may ambisyon din. So, pabayaan natin yung mga kabataan muna. That's true. Divided dyan dahil may kanya-kanyang grupo. Hi, Ma'am Shabit. Good afternoon po. Ang question ko po, I'm Janice Nabida po from Vulcan. Ang question ko po, yung sinabi niyo earlier na walang isang salita ang ating Pangulo. Pwede po bang malaman kung saan po yung pinag-uhugutan niyo ng statement po na yan? Sample. Saan po nanggagaling yung statement niyo na walang isang salita ang ating Pangulo? Ayaw ko ng fishman, sabi niya. Kung ba yung anak niya una ng fishman, magdalian niyo yung fishman. President na siya, dapat sinusunod ng mga congressman. Puro tao nila eh. Majority. Ganun ba asang salita? Nakakaya kayo. Sila lang may difference sa probinsya niya eh. Sino kausap yung mga contractor doon? Sino mga official doon? Ang mayor dati doon, si Mayor... Michael Kion. Tinanggal nila. Nung una, pinalabanan nila maputi sa lalo. Pinalabanan ulit nila ng kontrakto. Ngayon, siya, yung nakaupong mayor ngayon sa Lawag.
Sila ang kontraktor. May picture sila, nilatas pa ni BBM sa ni Sandro yung kontraktor nila. Bago niya. Ito, galing sa Rappler to. Hindi galing sa amin. Oh. Nakataas ang kamay yung kontraktor nila. Hindi nyo sabihin yung kontraktor na kikita niyan, sila naglalay. At sabi sa akin yung pinsang po niya, Michael Kiong, former mayor. Noong ikampanya ko si Marcos sa BBM, Manong, you know the Marcoses, they will just use you. Hindi ako madiwala mo ang totoo pala. Eh, ako nga, may cyber pala eh. So, this book pinsan niya nagsabi. They will just use you, nagpapagod ka na pala. Totoo nga. Sumama ako dahil maganda yung plataforma. Pagkakaisa, kailangan sama-sama tayo lahat sa kaunlaran. Ang nangyayari ngayon, nasaan yung pagsasama? Naway ka agad. Ibig sabihin po ba ng panawagan nyo na bumaba ang mga korap ay kasama po ang ating Pangulo? Ikaw nagsabi, Kaya po tinatanong maning sabi, kung ibig sabihin po ba kasama ang ating Pangulo sa panawagan nyo? Katulad po na sinabi ko tanong. sinabi ko na eh. Sama. Hindi po kayo natatakot sa mga binibitiwan yung salita po ngayon. Eh, kung gusto nila, samahan ko sila sa kulungan. Sakripisyo ako. Kung meron sila, inuumpisan nila akong bakbakan. Kung meron sila ang patunay na ako ay kurap, pakukulong ako. Now, to give you an example, nag-mayor ako sa bakbakan dahil gusto ko lang tagalin yung mga kurap doon. What term? Wala kaming palengke, wala kaming bangkong munisipyo. All the towns of Ilocos, bago ang palengke, bago ang munisipyo nila, except ng Paran. Anong ginawa ko? Bigyan 10 hectares, binibili nila ng 500 billion, 5,000 per square meters. 10 hectares, di halaga mo 500 million. Tinatawaran sa akin ng 500 billion. Ang worth noon, 800 at the time. Ngayon, 15,000 na per square. Anong ginawa ko? Did I took advantage? No. Hindi ko tinagta sa munisipyo. Ngayon, nakatayo na palengke bago, munisipyo lahat. Binigay ko lang ng 1.2. Lugi kagad ako ng 380 million. Ang leadership is sacrificed. Hindi pa kumurapot. Okay po. Yung next question ko po, bakit po naisip nyo ng kabataan ng gusto nyong magsimula ng peaceful rally? Dahil future ang mga kabataan ang iniisip ko. Kailangan tulungan natin ang kabataan. This is the future of our children. Saan sila pupunta kung puro 17 trillion na utang natin? Utang ba tayo? Nakawala naman lahat ng mga kurap. Kaya kailangan sila mag-lead. Para walang makabi ang tao na politician yan, na marami mga bintangan, inggitan. Mga kabataan mag-lead, supportan natin sila. Student leaders, tumayo po kayo. Kaya kinabukasan nyo ito. Hindi namin ginagawa ko na. So may nihahanda na po ba kayong hakbang para kayo pong magpasimula? Suggestion ko lang yun kung gusto nila. Yun ang the most peaceful. Ngayon, yung mga ibang nila, sinasama sila sa protesta. Baka mangyari pa kagaya sa Nepal. Magulo masyado. Ayaw ko yun, mapapamag yung mga estudyante. So yun ang... Kaya ako peaceful revolution against corruption. So sa tingin niyo po, paano natin masisiguro na hindi sila magagamit ng any sector para sa pansarili nilang agenda? Kaya nakikiusap ko rito, kasabi natin na
Pabayaan natin ang mga kabataan ngayon ng kumilos. This will be the first time in the Philippines or I think in the world na ang kabataan ang mag-lead ang revolution against corruption. Pakita natin sa buong mundo na hindi tayo gagaya sa iba na magulo. May namamatay, may nababasag, may nadisira. Yun lang po ang suggestion ko. Kung okay sa kanila yan, very good. Okay, maraming salamat po. Good afternoon, Dog. I'm Susan ng Filipino Mirror. Kanina po binanggit nyo na ang presidente kasama doon sa minensya niya kanina. Can you name names? Mga contractor lang ba ang sinasabi niyo na corrupt? Or meron ba pong mga iba kayong gusto na po yun? Can you name names? Marami po kontraktor pero sinuha ko lang sa kapla nito. At maraming listahan, nilensyon ko lang yung Ilocos Norte dahil tigaroon po ang presidente natin. Yung bagong mayor ng Lawan City ngayon ang the biggest contractor aside from the Diskaya. Magandang hapon po sa ating lahat at lalo-lalo na po sa inyo, Governor Chavit Singson. Maraming salamat po at kayo ay makikita namin na nakikisa sa sentimento ng mga mamayang Pilipino. At tungkol lang po dun sa sinasabing pagsisinungaling, nagdagdagan ko lang po. Maliwanag po ang pagsisinungaling ng ating Pangulo dahil dun sa binanggit na po na 5,500 na flood control project na natapos lang at marami pang kasunod. Subalit ang Panginoon po ang nagpahaya na talagang wala pong natapos. Yun po ay isang kasinungaling lang po na hindi na na-verify. Kaya tama po ang sinabi nyo na napakasinungaling po talaga. At tungkol naman doon sa sinasabi na kung kasama ba ang Pangulo sa korupsyon, kita-kita naman po. Dahil unang-una, ang nagaganap na ito, imposibleng walang pinalaman ang ating head of the state. Dahil siya po ang pinakamataas na tao sa ating bansa, dapat po lahat ng nagaganap bilang competent leader ng ating bansang Pilipinas, dapat po talaga ay alam niya ang nagaganap at nangyayari. Katulad na po ng 250 na congressman na pumirma, imposibleng hindi niya alam. Dahil alam niya po na ang anak niya ang nangunang ito. Yun lamang po. Maraming salamat po. Mukhang tamang buhay dyan. Ang budget, iutos ang presidente sa DBM. DBM gagawa ng project upon instruction of the president. I-re-review muna, magre-review niyan, presidente. Ipapasa niya sa Kongreso, Senado, mga kasama niya lahat. Sino hindi sumusunod dun? Ngayon, bibintahan niya ibang tao. Alam niya lahat yan. Kaya may Alzheimer ka ako dahil ninesyon niya yung graphing corruption sa flood control. Kasama kasi, nakalimutan niya eh. Good afternoon, Go. Si Manhala from the Daily Chronicle. Na may nakausap na po ba kayong mga student leaders or student organizations to spearhead this youth-led movement? Wala pa, nababasa ko lang, nababalitan ko lang na kumikilos sa mga estudyante. Narinig ko lang magtagsalita sila. Dapat sila ang mag-lead dito, hindi tayo. And how do you envision this youth-led movement kung sakasakaling may tumugo sa panawagan ninyo na pamunahan ng kabataan ng revolusyon sa pagpagitan ng huwag patalo sa mga eskwelahan? Paano niyo po ba nakikitang ma-execute ang mga kabataan? Well, future nila ito. So are you calling for boycott? Yun ang future nila. So sila bahala kung ayaw nila. Sila maapektuhan. So are you calling for total boycott? Kung hindi hinto itong korupsyon, hindi na epektado, wala silang pinabuhatan. Kaya dapat sila ang kumilos mismo para hindi mapahiran ng mga politika. So yung pong boycott ng mga estudyante sa kanilang eskwelahan, sa eskwelahan nila, sa paaralan is should be continuous habang hindi bumaba yung mga corrupt sa pamahalaan. Suggestion ko lang yun para peaceful. Walang gastos pa. Lahat tayo sa administrasyon. Ang dami nilang pera.
Lalaban ng demonstrasyon, magpabayan sila ng mga kalaban. Mumurahin pa tayo yung mga attack dog. Marami silang attack dog. Yung mga trolls. Anong laban natin yan? Ako nga, bago ako salita, may mga nag-attack. Attack dog ang tawag ko yan. Sinabayaran sila parang sinauga. And one pa na clarification dahil sinama niyo sa panawagan sa napagawa sa pwesto si Pangulong Marcos na nakasama sa mga involved dun sa flood control projects na yan. So nangangulo dun po ba na sinasabi niyo rin na si Pangulong Marcos ay involved sa corruption? Tayong dalawa tayo hindi nakakaalam ah. Kaya nga eh. Ay sila. Parang Tapos kayo na. Sinabi mo eh. parang yung mga sente. Alam mo sense. Signal naman. Sir, maganda nga po. Bago din na po ng GADC Double bakit po natin kailangan na i-sangkala yung edukasyon ng mga kabataan para sa pagdana korupsyon? Kung anong assurance natin na pag hindi sila pumasok sa kanilang mga eskwela ay mawawala yung korupsyon? Hindi yun ang sinabi ko. Bakit silang pumasok hanggang di mo mababa yung mga opisyal natin na kurap. Umaawa sila sa mga estudyante, mga kabataan, dahil pinaglalaban nila ang karapatan nila, kasalanan nila. Para hindi mahirapan ng mga kabataan ng mga estudyante, umalis na sila dyan. The soonest possible time, asa. Pero ano ba yun, sir? Habang nakubo sila, nahirapan ng mga kabataan ay mga... So, sa tagal po ninyo sa politika, sir, may nakita na ba tayo na mga sa pwesto dahil sangkot siya sa corruption, sir? Parang kung yan, sabihan mo. Dito sa Pilipinas, wala pa. Sa ibang bansa, napapakamatay pa. Opo. Dito po sa Pilipinas, sir, paano yun? Vendor sila. Paano natin masisiguro na bababa sila sa pwesto at makapatuloy sila sa pag-aaral? Bumabaga lang sila, kung hindi sila magpakamatay, wala namang kapakamatay dito sa Pilipinas. Magandang naman po, ETA na 98.3 FM. Go! Marami na po tayong mga dito sa Pilipinas. Karapat katubang magtayo pa po ng ICC. Para ano ho yun? Meron na po tayong ombudsman, meron na tayong sandigan bayan. Pagkatapos mo ng investigasyon ng ICI, ano mangyayari? Saan mo dadalhin yun? Hindi na dapat yun ICC dahil sa sarili tayo. ICI po, ICI. ICI po. Oo. Pagmagano lang nila ito, pampapugilan nila. Dahil mabubuting tao yung nilagay. Kaya naging usap ako, nila Ben Simpson, Mayor Magalong, magagaling tao yan, tsaka yung mga iba. Unahin niyo po, Ilocos Norte, huwag na kayo. Lord, gaya ko nung sabi nyo, nandun na ako sa Ilocos Norte yung problema. Ito ba ay panibagong taktika para humaligaw yung taong bayan dahil sa pagkakakulong nila kay Duterte doon sa ICC. Ito ba ay panibagong taktika para maliis lamang yung usapin. Pero baka nakita ko naman ang video. Hindi si former president. Wala naman sa correct. Ano yun? Kidnapping yun. Kidnapping. Walang-walang ng pares, paulong yung tao, padalapit ang bansa. Illegal. Ibig sabihin, wala silang tiwala dito sa ating bansa. Illegal is. Totoo, ang gobyerno natin, hulog na. Palagay mo na ang gobyerno natin, isang salagyan. Maski pa-overhaul mo yan, kung palitan mo lang ang pyesa, hindi pa rin naandar. Palitan ng bago. Palitan. Kailangan bago. We have good laws, but the implementation is bad. Pagpalagay mo na lang pagpaya ka ng kaso ngayon. Abuti ka na siyam-siyam, may parking fee. Pagpahin ka ng parking fee, matutulong na kaso mo. Ang nakukulong, yung mga tao na walang pera. Yung mga may pera, walang nakukulong. Unless natututukan ng media, doon ang nakukulong.
Ikaw, pakuhuin na po Gulitihana. Lahat ko nang tinuturo na itong si Congressman Romualdez. At ito po si Congressman ko. Bakit hindi pa ho nila dinadalaw sa investigasyon nito? Go. Yun. Bakit tinatago pa ho nila, go? Pinsan yung presidente yan. Okay na. Ang alam ko, si Sandy ko, lumipad na. Nauna lang. Hindi mo na makita yun. Dapat po din. Hi, Sir. Daya Mayor po from Radyo Pilipinas. Sir, sa isang interview, sinabi niyo na kayo ay maatras na ng suporta sa Pangulo. At isa po ba sa dahilan ay dahil hindi nabigyan ng pwesto o posisyon bilang director sa PCSO ang anak ninyo? Mabuti, tinanong mo yan. Nung magkatapos sa eleksyon,